Si Hesukristo ay isang guro. Ayon sa Srimad Bhagavatam, ang sinumang tunay na mangangaral sa pagiging mulat sa Diyos ay dapat magkaroon ng mga katangian ng pagtitiis at malasakit. Sa karakter ni Panginoong Hesukristo, makikita natin ang parehong mga katangiang ito. Siya ay napaka-tolerante na kahit habang ipinapako siya sa krus, hindi siya naghatol ng sinuman. At siya ay napaka-malasakit na ipinagdarasal niya sa Diyos na patawarin ng mga tao mismo na nagtatangkang pumatay sa Kanya. Siyempre pa, hindi nila talagang kayang patayin siya. Ngunit iniisip nila na maaari siyang patayin, kaya't gumagawa sila ng isang malaking kasalanan. Habang ipinapako si Kristo sa krus, siya ay nagdarasal, Ama, patawarin mo sila. Ang isang mangangaral na pagiging mulat sa Diyos ay kaibigan ng lahat ng buhay na nilalang. Ipinakita ito ni Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagtuturo, huwag kang papatay. Ngunit madalas itong maling interpretahin ng mga Kristiyano. Iniisip nila na ang mga hayop ay walang kaluluwa. Kaya't iniisip nilang maaari nilang patayin ang bilyon-bilyong inosenteng hayop sa mga katayan. Kaya bagamat marami ang nagpapakilalang Kristiyano, mahirap makakita ng isa na mahigpit na sumusunod sa mga turo ni Panginoong Hesukristo. Ang Vaishnava ay nalulungkot na makita ang paghihirap ng iba. Kaya't pumayag si Panginoong Hesus na ipako sa krus upang palayain ang iba mula sa kanilang paghihirap. Ngunit ang kanyang mga taga-sunod ay labis na hindi tapat. Kaya't nagpasyahan silang hayaang magdusa si Kristo para sa amin at magpapatuloy kami sa paggawa ng kasalanan. Mahal na mahal nila si Kristo, kaya iniisip nila, mahal na Kristo, kami ay mahina. Hindi namin kayang talikuran ang aming mga makasalanang gawain. Kaya't ikaw na lang po ang magdusa para sa amin. Itinuro ni Hesukristo huwag kang papatay, ngunit ang kanyang mga tagasunod ngayon ay nagpasya, magpatuloy tayo sa pagpatay, kaya't nagbukas sila ng malalaki, makabagong sayentipikong katayan. Kung may kasalanan, si Kristo na ang magdurusas para sa amin. Ito ay isang napakasuklam-suklam na konklusyon. Kayang kunin ni Kristo ang mga pagdurusa mula sa mga nakaraang kasalanan ng kanyang mga deboto. Ngunit kailangan muna nilang magdusa. Bakit ko ipapadusa kay Hesukristo para sa aking mga kasalanan? Dapat itigil ko ang aking mga makasalanang gawain. Isipin mo ang isang tao at paboritong anak ng kanyang ama na pumatay at iniisip na kung may parusa, ang mahal kong ama na lang ang magdurusa para sa akin. Papayagan ba ito ng batas? Kapag nahuli ang mamamatay tao at sinabi niyang hindi, palayain ninyo ako at arestuhin niyo ang aking ama. Ako ang kanyang paboritong anak. Susundin ba ng pulis ang hangal na hiling? Siya ang pumatay, ngunit iniisip niyang ang ama niya ang dapat magdusa ng parusa. Isang tamang proposition ba iyon? Hindi. Ikaw ang pumatay, ikaw ang dapat na ipako. Gayon din kapag ikaw ay gumawa ng makasalanang mga gawain, ikaw ang dapat magdusa, hindi si Hesukristo. Ito ang batas ng Diyos. Si Jesus ay isang dakilang personalidad, ang anak ng Diyos, ang kinatawan ng Diyos. Wala siyang pagkakamali. Ngunit siya ay pinako sa krus. Nais niyang ipalaganap ang pagiging mulat sa Diyos, ngunit bilang kapalit,
ipinako siya. Sila ay napakawalang pasasalamat. Hindi nila ma-appreciate ang kanyang pangangaral. Ngunit binigyan siya ng mga pangaral bilang kinatawan ng Diyos. Siyempre, ang mensaheng ipinangaral ni Hesukristo ay ayon lamang sa kanyang partikular na panahon, lugar at bansa, at angkop lamang para sa isang partikular na grupo ng mga tao. Ngunit tiyak na siya ay kinatawan ng Diyos, kaya't siya ay aming ginagalang at iniaalay ang aming pagsamba sa Kanya. Minsan sa Melbourne, isang grupo ng mga ministro ng Kristiyano ang bumisita sa akin. Tinanong nila, ano ang iyong pananaw kay Jesus Kristo? Sinabi ko sa kanila, siya ay aming guro. Siya ay nangangaral ng pagiging mulat sa Diyos. Kaya't siya ay aming espiritual na guro. Labis itong pinahalagahan ng mga ministro na talagang sinuman na nangangaral ng mga papuri sa Diyos ay dapat tanggapin bilang isang guro. Si Hesukristo ay isang dakilang personalidad. Hindi natin siya dapat ituring bilang isang ordinaryong tao. Sinasabi ng mga kasulatan na sino man na itinuturing ang espiritual na guro bilang isang ordinaryong tao ay may mentalidad na para sa impyerno. Kung si Hesukristo ay isang ordinaryong tao, hindi siya makapaghahatid ng pagiging mulat sa Diyos o God consciousness. Ang lahat ng Vedic na mga turo ay makakamit ang pinakamataas na layunin ng buhay, ang magbalik sa kaharian ng Diyos. Ang lahat ng mga kasulatan mula sa iba't ibang mga bansa ay may layuning ito. Ito rin ang mensahe ng lahat ng mga reforma ng relihiyon o mga acharyas. Sa kanlurang bahagi halimbawa, ipinakalat ni Panginoong Hesukristo ang parehong mensahe. Gayon din si Panginoong Buddha at si Muhammad. Walang sino man ang nag-a-advise sa atin na gawin ang ating permanenteng paninirahan dito sa mundong material. Maaring may mga maliliit na pagkakaiba ayon sa bansa, panahon at kalagayan, pati na rin ayon sa mga utos ng kasulatan. Ngunit ang pangunahing prinsipyo na hindi tayo nilalayong manatili sa mundong material kundi sa espiritual na mundo ay tinatanggap ng lahat ng tunay na mga transcendentalist lalampas sa kamatayan at kapanganakan. Ayon sa libro ni A.C. Bhaktivedanta, Birth and Death, Chapter 5. Haribo.